Ito na po ang lahat. Galak tayong lahat, si Yesu Cristo na buhay, na naiib sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Panginoon ang naghiwang sa libos iyong bayan, nagpupuri mga hirap, sayang nagdiriwang. At tayong lahat, si Yesu Cristo na buhay, na naiib sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikatatlo na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang tinapay ng buhay na mula sa langit, na siyang nagbibigay ng buhay na ganap at ikasya ng lahat ng tumatanggap at nananalig sa Kanya ay hindi na magkagutom at magkauhaw. Ngunit kung minsan ang mga material na pangailangan natin ang pagkain at inumin ay siyang bumabagabag sa ating buhay, hindi natin gaanong nadama na ang Diyos mismo, lalo na ito sa banal na Eucharistia, ay siyang pagkaing espiritual upang tayo'y magkaroon ng kaganapan ng buhay, upang tayo'y maligtas, upang tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasya siya. Kaya sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayan ay hindi mahadlangan ng kamtin ang iyong paggiliw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi nyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Jesus na sa kanang kanyang kanan.
Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, Poon, ang aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Namimigay kasi pagkain dulot ay buhay, si Jesus Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos
ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi sa pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa lahat po na narito sa Basil Camino at Pamansang Lambana ni Jesus Nazareno, sa lahat ng mga naugnay sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pakisabi sa mga katabi nyo, Happy Easter. Easter pa rin ngayon, mga ilang linggo, panahon pa rin ng pagkabuhay muli. At atin pong purihin ang ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Ngayon po sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, versikulo 51 hanggang Kapitulo 8, versikulo 1, ito yung pagparusa kay Esteban, unang martir na nanalig sa ating Panginoon. Dahil hindi katatanggap ng mga tao, ng mga parisiyo, mga eskriba at iba pa, ang pagtuturo tungkol sa pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. Kaya siya'y binato at yung mga nagbato sa kanya, nag-iwan pa ng kailang damit kay Saulo, na si Saulo maging San Pablo, na tagasulat ng mga sulat sa ating simbahan. At ito yung alay, unang alay na siyang nagpapabusog o di kaya nagpaparami at nagpapaganap ng panampalatayang Kristiyano. Sa ating Ebanghelyo naman ni San Juan, Kapitulo 6, verso 30 hanggang 35, ang mga Hudyo o ang mga taong nakikinig sa ating Panginoong Hesus ay humingi sa Kanya na ano ang maipakita, ano ang kababalaghan, o ano ang mga tinatawag na tanda na ipakita ng Panginoon na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang pinadala ng Diyos. At dahil dito, sila ay humingi sa Kanya. Dahil ayon pa nila sa panahon ni Moises, si Moises ay nagpakain ng mga tao sa ilang. Ang tawag na sa pagkain na yun ay mana. At nabuhay sila. Ngayon, sinasabi nila, ikaw, anong maipahayag mo? Ang sabi naman natin pa Jesus, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain ng mana sa inyong mga magulang, sa inyong mga ninuno. Ang nagpakain sa kanila ay ang Diyos na kanyang Ama mula sa langit. Kaya, ang sabi pa nila na bigyan sila ng pagkain yon na mula sa Diyos na Ama. Dahil ito yung pagkain na ayon pa sa ating Panginoon na nagbibigay buhay sa sanlibutan. Siyempre, ang mga Hudyo, gusto nilang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto nilang maligtas. Gusto nila na sila ay mapunta din sa langit. Kaya gusto nila na magkaroon din ng pagkain na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi na, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain yon. Anong sinabi ng ating Panginoon? Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Siya na ang pagkain nagbibigay buhay.
Kung tingnan po natin ang nakasulat sa Koinoko na Grigo, dahil ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 35, ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, Lumang Grigo. Ang nakalagay po doon ay arto. Ang arto, yan ay tinapay o pagkain. Kapag tingnan po kasi natin sa Grigo, mayroon pong dalawang salita tungkol sa tinapay o pagkain. Chumi o arto. Ang ginagamit po dito sa original na teksto natin ay arto. At itong arto, makonekta po natin sa salita ng ating Panginoon sa Hebreo na ang pagkain o tinapay ay lechem. Lechem. At kung tingnan po natin ang ating Panginoong Hesus, saan po siya pinanganak? Pinanganak siya sa Bethlehem o sa ating salita, Bethlehem. Pag-pronounce po kasi ng lehem ay lechem. Bahay, lechem ay pagkain o tinapay. Ang ating Panginoong Hesus, doon ipinanganak sa lugar ng pagkain at inaalay niya ang kanyang sarili na maging pagkain na nagbibigay buhay. At paano po ang paraan? Hindi po sa madali. Siya ay nagpakasakit, siya ay ipinako sa krus, namatay, at nabuhay muli. At dito sa ating Eucharistia, sa banal na misa, ang tinapay ay magiging katawan ni Kristo. Nakita niyo bang ugnayan? Pinanganak ang ating pong Hesus Nazareno sa lugar ng pagkain o ng tinapay. Nag-alay siya ng kanyang katawan at yung katawan niya na magsakripisyo sa atin upang tayo maligtas, siya ang tinapay o pagkain mula sa langit. At ngayon sinabi niya na ang palatandaan na ibibigay niya sa mga tao ay siya ang tinapay, ang pagkain na nagmula sa langit. At itong pagkain na ito yung pinapipiraso sa panahon ng banal na misa at yun yung tinatanggap natin at sabihin, katawan ni Kristo. At sabihin natin, Amen. Ibig sabihin, tinanggap natin ang tinapay ng buhay. Isang salita ng Diyos na nagkatawang tao, doon nangyari sa kapanganakan niya sa Bethlehem, sa lugar ng pagkain o ng tinapay, upang siya maging tinapay na mula sa langit. At magpahanggang ngayon, itong tinapay na mula sa langit, ito yung katawan ni Kristo, na ayon pa kay Santo Tomas de Aquino, nagkaroon ng transubstantiation, pagbabago ng sustansya sa loob ng tinapay. Hindi na po ordinaryo na tinapay, yung puti na hostya na makikita ninyo. Ang esensya doon, ang sustansya doon, ay ang laman na banal ng ating pong Hesus Nazareno, na siyang ibinabahagi sa atin upang makilala natin na siya ay magpahanggang ngayon. Siya ay pagkain na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Na kapag tayo tumanggap ng komunyon sa katawan ni Kristo, tayo ay nakiisa sa Kanya at ang pagtubos niya ay nagkaroon ng kaganapan sa atin sapagkat naging bahagi na rin siya dahil pinakain natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at naging bahagi siya sa buhay natin at naging bahagi siya sa ating paglalakbay sa buhay pananalig o panampalataya. Kailangan din na tayo'y magkaroon ng pagbahaginan sa ating kapwa-taong mga nagugutom. Hindi lang nagugutom sa tinapay at pagkain. Hindi lang nauuhaw sa tubig at mga inumin. Ang ating pagkatao'y nagugutom, nauuhaw sa mga espiritual na mga bagay at sa mga bagay na nakapagbigay sa atin
ng isang maayos na pamumuhay. Ito yung tinatawag natin mga psychological na pangyayari o emosyonal na pagkain na kung saan kinakailangan sa bawat tahanan ay mayroon tayong pagtanggap sa isa't isa. Mayroong pagbahagi sa panahon, pagbahagi sa talento, pagbahagi sa material na pagkain, pagbahaginan ng mga pagkain. At napakahalaga na ang pamilya ay kakain ng sabay-sabay sa isang tahanan. Hindi upang nandoon ay kakain lang kasi yung iba kumakain at tumitingin doon sa cellphone o kaya kung anong pinakinggan, anong tinitingnan sa TV. Kailangan na magkaroon ng tunay na pagmaginan sapagkat ang pagbahaginan ng pagkain ay siyang nagbigay sa atin ng tunay na lakas na mula sa ating Panginoon na siya'y nagiging tinapay upang tayo'y busugin, hindi sa mga bagay dito sa mundo, bagkus sa espiritual na pagkabusog, na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom at lahat ng nanalig sa Kanya hindi na mauhaw kailanman sapagkat ang ating Panginoon ay tunay na tinapay. Kaya nasalin nga yung tinatawag na artos uranos o tinapay o pagkain mula sa langit ng panis. Ang panis o sa atin doon po yung pan. At dahil dito, tayo'y nabubusog, hindi sa material na paraan na pagkabusog. Tayo ay naging ganap dahil tayo nakibahagi sa Kanya. Dapat kailangan tayong magkaroon ng tunay na pagbabago upang siya'y tunay na maging bahagi sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na Siya yung tinapay nagbigay sa atin ng tunay na kaganapan, na tunay na buhay na ganap at kasya siya na nagpupunot, nagbubusog sa atin upang tayo makapaglakad sa ating paglalakbay, pananalig, panampalataya dito sa mundong ibabaw hanggang tayo makarating sa buhay na hanggan sa kalangitan. Kailangan natin itong pagkain na mula sa langit. Hindi ang mana na tinanggap noon. Siya ang tinapay na mula sa langit, ang ating poong Jesus Nazareno. Naway, tanggapin natin siya sa panahon ng misa. Yung iba, ayaw tatanggap sa ating Panginoon. Dapat natin siyang tanggapin dahil bahagi sa ating pagdiriwang sa banal na misa ang pagtanggap ng katawan ni Kristo. At sa ating pagtanggap sa Kanya, naway tayo rin ay magkaroon ng misyon. At ang misyon natin, una sa lahat, na tayo rin ay magbahaginan sa isa't isa ng ating pagkain upang walang magugutom. Magbaginan ng buhay na kung saan mayroon tayong pagkinig, pag-unawa, habag, at pagtanggap upang ang lahat ay hindi maiwan sa buhay. Isang tinapay at o pagkain na psikolohikal na ang pamilya ay mabubusog kahit sa simple na pagkain sapagkat mayroong pagmamahalan isa't isa. Hindi ba kung kayo kumakain na kung kayo ay mayroong diferensya sa relasyon, parang mabulunan kayo sa pagkain, wala kayong gana sa pagkain. Pero gaano man kasimple na pagkain kapag ka may pagmamahalan o pagmamahal, ay napakatamis na, napakasarap na ang lahat ng pangyayari o ang mga pagkain sapagkat yun din dapat ang maranasan natin sa panahon na tinanggap natin ang katawan ng ating Panginoon dito sa Eucharistia sa banal na misa na kung saan tayo ay nagpapahayag ng kabutihang loob at hindi sa mga pangsarili na mga pangailangan natin. Naway, magkaroon na tayo una sa lahat ng programa sa ating lipunan o bansa ng food security. Dahil sa Pilipinas, ang pagkain natin mababa ang kalidad dahil ginawang negosyo at hindi pagbibigay kalusugan. At sa atin bansa, marami tayong bisis kumakain, pero
mahirap pa rin tayo dahil wala tayong paraan o programa na magkaroon ng seguridad na ang lahat ng tao ay makakain sa malusog na pagkain o healthy food dahil nangunguna sa atin ang politika. Dito sa ating bansa, walang prohekto na magpapairal na lahat tayo ay magkaroon ng kasiguruhan sa pagkain na nakapagbigay ng nutrisyon o kabutihan sa bawat isa dahil ang una sa atin ay ang pagbusog, hindi sa tiyan, pagbusog sa bulsa, pagbusog sa ating mga mata at sa mga kamay ng mga nasa kapangyarihan na siyang kumakamal ng mas malaki pa at hindi upang ang lahat ay magkaroon ng sapat na pagkain, di kalidad na buhay, kalayaan at justisya at tunay na buhay na siyang matanggap sapagkat ang pagkaing kabuuan ay natanggap natin. Naway sa pagkatapos ng banal na misa, dalhin natin si Kristo na siya yung pagkain mula sa langit, na siya yung pagkain ng ating kalagtasan, na siya yung pagkain nagbibigay buhay para sa ating lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang may bigay lamang ay pinangakong langit. Atin pong itutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan ng presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamagitan ng aming panampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hiling namin ito, pamitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipanagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inahain sa cross. Ang sa cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga helisya si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig nito. Nung siya'y binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Nung siya'y pumanaw, ay makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na otos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sobrang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangitan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakilanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga ugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng mga narito, lahat ng ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay siyang pagpapala, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay pagkain tunay na nagmula sa langit, na siyang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naway sa ating panahon nagsalo-salo tayo sa pagkain, manalangin tayo sa ating pong Hesus Nazareno at handa tayong makibahagi, umagbahaginan sa pagkain, panahon, talento, mga material na bagay sa mga kapwa nating nangangailangan ng pagkain at iba't ibang mga pangailangan sa buhay. Upang ang Diyos ay siyang tunay na nagbibigay ng pagkain ng buhay na walang hanggan. Ngayon na po ang puspas. Ngayon na po namin itaas pagka, mga bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Hesus Nazareno, inhegmos mo ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mong hilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may itang naloob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bensya nito na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay, ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno.